Ang una kong tanong, ano ba itong tinatawag na confirmation of charges hearing? O yung confirmation of charge at hearing, para itong screening stage ng ICC, dito nila tinitingnan ko yung mga ebidensya at sapat at matibay para mag-move forward sa full trial. Parang checkpoint muna ito bago tuloy-tuloy ang kato. Ano ang katumbas sa Philippine judicial system nitong confirmation of charges? Kasi parang hindi namin to nadidinig dito sa Pilipinas. Magandang tanong yan. Kung ikukumpara natin, medyo kahawig ito ng isang preliminary investigation dito sa Pilipinas. Sa atin, bago kaisa lang sa mismong trial, tinitingnan muna ng piskalya kung may probable cause para ituloy ang kaso. Sa ICC, yung confirmation of charges hearing, parang ganyan din yan. Checkpoint muna bago mag full-blown trial. Ang tanong ko dyan, bakit ikinulong mo muna ang respondent bago na mo aalamin kung merong sapat na ebidensya? Actually, magandang punto yan. Kaya madalas sa mga international or special courts tulad ng ICC, minsan ikinoconfine muna yung respondent kung sa tingin ng korte may risk na magtago siya or magtulak ng ebidensya. Iniingatan nila na hindi maapektuhan yung proseso. So hindi ibig sabihin na guilty na agad yung respondent, parang protective measure lang ito ng korte para maging maayos at patas ang pagtinig. Tama bang sabihin na bago nagkaroon ng warrant of arrest at bago itong confirmation of charges, nagkaroon na rin ng investigasyon ang ICC tungkol dito sa mga bintang laban kay dating Pangulong Duterte? Oo, tama yan. Bago pa man umabot sa punto na nag-issue sila ng warrant of arrest o itong confirmation of charges, talagang dumaan muna sa masusing investigasyon yan. Tinitingnan muna ng ICC kung may sapat na basehan yung mga allegations bago sila mag-move forward. So kumbaga, hindi sila basta-basta nag-issue ng warrant or nagsasampa ng kaso ng walang matibay na investigasyon. Ang sabi, aabuti ng 4 na araw itong confirmation of charges hearing. Pwede bang mas maigsi yan kung sakaling meron ng magiging desisyon? Posibleng mas maisiin. Depende talaga sa magiging takbo ng hearing. Kung mabilis na makumbinse yung pre-trial chamber at kung klaro na yung mga ebidensya, pwede na nang paikliin yung proseso at tumiretso na agad sa desisyon. Pero syempre, nakadepende pa rin yan sa kalakaran ng korte at kung gaano kakomplikado yung mga detalye. So pwede mas maikli, pwede rin umabot ko na ganng ilang araw. Itong mga supporters ni dating Pangulong Duterte, matutuwa siguro dito sa susunod kong itatanong sa iyo. Ang tanong, posible ba na ang ICC ay magdeklara ng ebidensya ay kulang at si Duterte ay makakauwi na itong pagkatapos ng confirmation of charges hearing? Posible talaga yan. Kung sa tingin ng ICC pre-trial chamber ay kulang ang ebidensya, pwede nilang sabihin na walang sapat na batayan para magpatuloy. Kung mangyari yun, maaaring makauwi si Duterte ng walang tuloy-tuloy na kaso. Siyempre, malaking bagay yan para sa mga say orders niya. Tingnan natin kung ano ang magiging hatol sa confirmation of charges here. Gusto ko sana itanong, bakit biglang-bigla itong mga abogadong Pilipino ay lumipad sa dahig para daw maging legal counsels ni dating Pangulong Duterte? Hindi naman sila naging bahagi ng proseso magmula nang si dating Pangulong Duterte ay inilipad sa dahig na halos 1 taon na ang nakakalipas. Interesting yan. Well, minsan talagang biglaan yung ganito mga hakwang kasi may mga bagong development or strategy na kailangan nilang gawin. Baka may lang sila opisyal na naging bahagi dahil nakita nila na mas kailangan na talaga ng full support team on the ground. Or baka may bagong angulo na kailangan tutukan. Siyempre, yung dynamic yung mga ganitong kaso, kaya minsan last minute yung maglipad ng mga abogado. Dahil itong mga Pilipinong ito ay mga abogado, pwede ba nating i-assume na sila ay magkakaroon ng access kay dating Pangulong Duterte? Ibig sabihin, pwede silang mag-usap privately bilang kliyente at abogado. Absolutely. Ganun naman talaga yan. Kapag opisyal na silang legal counsel, magkakaroon sila ng access kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, pwede silang mag-uusap ng privado para mapag-usapan yung strategy, depende sa ibabang detalye ng kaso. Confidential yan, syempre. Pero karapatan ng isang akusado na makapag-usap sa kanyang abogado na may privacy. Hindi maiwasan isipin ng marami dahil itong mga abogadong to hindi lang to kinukonsulta ni Duterte sa legal na aspeto. Ito ay kinukonsulta din niya sa mga usaping pangpolitika. Maaari ba nilang pag-usapan yung politika pagdating nila sa dahig itong linggong ito? Well, totoo yan. Hindi malayong maghalo yung usapang legal at politika, lalo na sa ganitong mga high-profile na kaso. Siyempre, pagdating nila sa The Hague, malamang may mga diskusyon din tungkol sa implikasyon nito sa politika ni Duterte. Oo, normal na pag-usapan nila yan. Kung magkakasama sa buong picture yan ng kanilang strategy, hindi lang ligo, pati na rin yung mas marawak na political landscape. Yung mga ganong bagay ba, hindi ba yun marirestrict ng ICC? Well, hindi naman sila masyadong nagre-restrict pagdating sa mga pribadong usapan ng kliyente at abogado, basta hindi ito lumalabag sa mga patakaran.
Ibig sabihin, may kalayaan naman sila mag-uusap na kahit anong topic, kabilang na yung mga political implications. Hanggat confidential at hindi naman makakasagawa sa legal process, okay lang yan. Ay ako, personal kong hula, mag-uusap yan ng politika, baka mas mahaba pa yung politika kaysa sa legal. But anyway, kanina nabanggit natin na kung makikita ng ICC na kulang ang ebidensya, maaring tapusin na ang proseso at pakawalan na si dating Pangulong Duterte. Sa isang banda, paano ko nakita naman na sapat ang ebidensya? Gaano kahaba kaya yung trial na yan? Ayan, kapag nakita ng ICC na sapat ang ebidensya at tuloy ang kaso, medyo hahaba yan. Karaniwan ng mga ganitong trial sa ICC ay tumatagal ng ilang taon. Depende pa yan sa complexity ng kaso, dami ng testigo, at ebidensya. So kung mag-decide silang tapat and mag-full trial, mag-expect tayo ng proseso na maaaring umabot ng ilang taon. Madami ang nagtatanong bakit less than 100 killings lang ang tatalakayin dito sa kaso na crimes against humanity laban kay Duterte. Samantalang ang pinag-uusapan noon dito sa Pilipinas ay maaari daw umabot na 30,000 ang naging biktima ng patayan. Although ang sinasabi naman ng Philippine National Police ay 6,000 pero malaking figure pa din yun. Bakit bigla ngayong less than 100 na lang? Magandang punto yan. Actually, kahit na malaki yung kabuuang numero na pinag-uusapan, ang ICC ay karaniwang pumipili ng representative cases para maging mas manageable yung trial. Kumbaga, kahit na libo-libo ang sinasabing biktima, pinipili nila yung mga particular na insidente na nakakasalamin sa pattern ng crimes. Hindi ibig sabihin na yun lang ang tinitingnan nila, kundi yan yung mga kasong piniling itentro para patunayan yung mas malawak na issue. Tama bang isipin na kung tatalakayin, halimbawa yung 6,000 na killings na sinasabi ng PNP, maaaring hindi na matapos ang paglilitis dahil sa dami niyan? Tumpak, yan din yung isang dahilan kung bakit mas pinipili nila na representative cases lang ay focus. Kung lahat yan, sabihin na nating 6,000 or kahit pa yung sinasabing 30,000, ang tatalakayin isa-isa, talagang baka hindi na matapos yung paglilitis. Kaya pinipili nila yung mga kaso na kumakatawan na sa kabuuang pattern para maging mas maayos yung proseso. So sa after yung iniisip mo, basically practicality rin yan para maging mas manageable yung trial. Representative cases ang pinag-uusapan natin. Tama ba na yan ay ginagawa din dito sa mga korte sa Pilipinas? Exactly. Tama yan. Ginagawa rin yan dito sa mga korte sa Pilipinas. Kumbaga, hindi naman laging lahat ng insidente ay tatalakayin isa-isa, lalo na kung sobrang dami. Ang ginagawa talaga ay pumipili ng representative cases na sumasalamin sa mas malawak na pattern para maging mas epektibo yung paglilitis. So pareho rin yan sa approach ng mga local courts. Yung mga libo-libo, baka milyon ng mga diehard ay panay ang panalangin ngayon na magdeklara ang ICC na kulang ang ebidensya dito sa confirmation of charges hearing. Pwede ba natin sabihin na itong sa pagkatapos ng linggong ito ay nandito na sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Sa ngayon, medyo maaga pa para sabihin kung tapos na agad ang usapan pagkatapos lang ng linggong ito. Kahit na may mga nagdarasal na sana ay kulang ang ebidensya, typically hindi ganun kabilis yung proseso ng ICC. Matrabaho yan at madalas tumatagal pa ng ilang linggo o buwan bago sila maglabas ng pinanang desisyon. Kaya kung iniisip mo na makakauwi agad siya sa Pilipinas right after this week, malamang kailangan pa natin maghintaw na kuwangge. So lilinawin ko lang, hindi gawi ng ICC na agad-agad itong linggong ito ay magdidesisyon kung sapat o kulang ng ebidensya. Kailangan pa maghintay ng konti. Ganun na nga. Ang ICC ay talagang known sa pagiging maingat at hindi sila nagmamadali sa mga ganitong klaseng desisyon. So hindi asahan na this week lang ay tapos na yung confirmation of charges. Kailangan pa talagang maghintay ng konti dahil dadaan pa yan sa masusing pagsusuri. Yung konti na sinasabi mo, ano ba yan? 1 buwan, 2 buwan, 1 taon? Ano sa tingin mo? Kumbaga yung kaunti na sinasabi ko, madalas yan ay masa ilang buwan ang hintayan. Hindi usually umabot ng 1 taon para lang sa parting yan ng proseso. So isipin mo mga 1, 2 hanggang ilang buwan bago magbigay sila ng malinaw na sagot kung sapat nga ba yung ebidensya o hindi. Hindi naman ito overnight process, pero hindi din naman sobrang tagal na abot ng taon. So ayan, kung may iba ka bang tanong ka na. Wala na. So alam ko sa ngayon, nagsisimula na silang manalangin para magdesisyon ng ICC. 1 o 2 buwan na kulang ang ebidensya at makakauwi na yung tatay nila. Salamat sa mga sagot mo sa tanong at paglilinaw sa mga issue.